Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Engineer Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, magsasolve tayo ng isang medyo mahirap na tanong sa board exam about sa ellipse kasi nasa ellipse na tayo. So nung mga last video, nag-discuss tayo ng circle, parabola, ellipse, yung mga standard equation, pati yung mga parts nila. So nasa ellipse tayo ngayon and nasa kaduluhan na tayo ng ellipse, so magsasolve tayo ng isang medyo mahirap na tanong sa board exam. So yung tanong, ito siya. A cross-section of a trough is a semi-ellipse with width at the top 18 inches and depth 12 inches. The trough is filled with water to a depth of 18 inches. Find the width of the surface of the water. So, ito ay past board exam question, pero meron tayong troubleshoot. So, wala yun sa tanong guys yung troubleshoot, depth of 4 inches. Nilagay ko lang. So, medyo unfortunate, no? Sa mga hindi magaling sa pagto-troubleshoot. So, mali yung given. Kasi, dito pa lang, obvious naman na, no? Kasi, yung lalim lang niya ay 12. Tapos, nilalagyan mo daw ng water. Tapos, yung depth niya naging 18. So, paano nangyari yun, di ba? Hanggang 12 lang naman siya. So, medyo impossible talaga yung tanong. So, merong mali talaga din sa problem. Yun nga. So, by troubleshooting, nahanap na yung totoong depth na 14. So, dapat, 4. So, dapat yung 18 na yan, 4 dapat yan. So, solve natin. So, ano yung tsura niya? Yan. So, ganyan siya, no? Tapos, nilagyan siya ng tubig. Ito, yung width nito, 18. Tapos, ito yung lalim, 12. Tapos, pag nilagyan mo daw siya ng tubig, yung lalim ng tubig ay 4. So, ano daw to? Yung width nito. Mag-focus tayo sa cross-section lang. So, ito yung cross-section ng trough. Pero kalahati lang. Kasi semi-ellipse lang daw. Ito lang talaga yan. Yung lower part lang. Pero, para ma-solve natin siya, kailangan i-plot natin siya sa Cartesian plane. So, pag pinlat natin siya sa Cartesian plane, syempre, hindi naman pwedeng kalahati lang ng ellipse, no? So, i-plot natin siya sa Cartesian plane. Ito yung x, ito yung y-axis. So, yung width na to ay 18. So, ibig sabihin, tig kalahati, magiging tig 9 ito. Kasi ito yung 18 Yung buo, yung width nung semi. Yung width nung ellipse. So, yung lalim, 12. So, hindi na tayo mag-divide 2 kasi ito na mismo yun yung lalim ng semi-ellipse. 12 yan. So, tig 12 to. So mali pala. Parang mali yung figure natin. Dapat pag ganito siya. Yan. Kasi mas malaki yung 12 So, using ko lang doon ng konti, guys. Yan. So, asan dito yung ating A? Yung mas malaki. So, yung 12. Yung semi-major axis natin. Tapos, yung B natin, yung mas maliit. So, yung 9. So, pag pinlat natin siya sa Cartesian plane, piliin na natin na yung center natin ay nasa origin. Para pag ginawa natin siyang standard equation, wala na tayong minus h saka minus k. Yan. So, wag na nating gawing complicated, guys, no? Kasi kung di natin ito isa-center sa origin, magkaka-value pa tayo dito. Yan, mahirapan pa tayo. So, i-center na natin sa origin para wala na to, tapos wala na rin to. Yan. Tapos, ano ba yung value ni A? So, yung A natin ay 12. Tapos, yung B natin ay 9. Yan. So, ito na yung ating equation. Ito na siya agad, no?
Kailangan na lang natin mahanap to. Ano yung haba na yan? So, paano natin yan mahanap? Ang gawin natin, since binigay naman to, ito ay 4. Hanapin natin yung point na ito. Kasi, paano natin ito ipa-plot sa Cartesian plane? Di ba itatrace mo muna siya sa X, tapos itatrace mo siya sa Y. So, meron tayong X coordinate at meron tayong Y coordinate. Di ba ito yan? X of I, Y of I. At yung X coordinate na to, eto, di ba ito na din yun? So, kailangan nating mahanap yung X coordinate ng point na yan para mahanap natin yung width. Kasi times 2 lang natin para mahanap natin yung kabuuang width. So, paano natin mahanap yung X coordinate? Alam na ba natin yung Y coordinate nito? Alam na natin yan kasi eto 12. Tas eto 4. So, ilan na lang yung matitira? 12 minus 4. So, bali 8. So, yung pagbaba niya 8 units. So, negative 8. So, dahil meron na tayong coordinates ng point at yung point na yan ay located on the ellipse. So, pwede natin siyang i-substitute dun sa equation ng ellipse. Kasi yung point, nandun siya mismo sa ellipse eh. It lies on the ellipse. So, pwede natin siyang i-substitute dito. So, substitute natin itong dalawa, mahanap natin si X of I. So, substitute lang natin dito. So, meron tayong X coordinate na X of I, tapos, meron tayong Y na negative 8. Yan. So, pag sinubstitute natin, mahanap na natin si X of I. So, shift solve na lang natin. .71. So, ito pa lang yan. So, i-times 2 pa natin para mahanap natin yung width. Oh, ito yung sagot. So, dahil nag-shift solve lang tayo, hindi na naging sagot natin. So, ihanapin na lang natin dyan, no? Kasi nag-shift solve tayo eh. So, ito yan, letter C. So, pag hanapin natin yung value niya. Yan. So, 13.416. So, tama. Letter C nga. 6 square root of 5. Yan. So, dahil kasi nag-shift solve tayo, guys, kaya decimal yung lumabas. Pero kung minano-mano natin yun, mapapalabas yung 6 square root of 5. So, ayun lang guys muna for today's video. So, next video, magpa-proceed tayo sa bagong conic section which is the hyperbola. So, sana may natutunan kayo guys. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and tanong na gusto nyong isolve or i-discuss natin sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.